Hindi lang weak leader kundi tinawag pang evil ni Jeffrey ka Eric Celis si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa ginawa nitong pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kamakailan ayon pa kay Eric na kahit ano pang sabihin ng mga nakapalibot kay Marcos Jr., kung ayaw niyang sundin ang mga ito ay hindi maipadadala si Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Evil. I think, pardon me to the Duterte family and to the Filipino people. I think Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, this is my opinion. He somehow underestimated how evil can Marcos become. Yes. Kasi hindi naman ganun si Pangulong Duterte na nagdududa sa tao eh. Akala niya mabait. Akala niya hindi niya gagawin ito eh. Extreme ito eh. Yes. So I think there is a portion sa magandang kalooban ni Pangulong Duterte na nagtiwala siya at na-underestimate niya ang kapasidad ng Marcos government to do evil beyond evil description. So hindi lang siya weak leader kundi evil po ito. Ang lahat ng ito, kahit anong sulsol ni Boyeng Rimulya at ni John Vic Rimulya, yung sulsol ni Romualdez, kung hindi patupad ni Marcos, walang mangyayari. Because the power and the exercise of authority will come from him. So, Coach Oli, Master Judea, and Brother Jay Guevara, I would rather call it is the height of description of what evil a leader can be. Ang nangyaring pagpapadukot ni Marcos kay Pangulong Duterte. And to somehow, posibleng na-underestimate niya ni Pangulong Duterte. Yes. But, Pangulong Duterte could have stayed in Hong Kong and in Macau or even in China. At hindi totoong sinasabi ni Cristina Conte, no? Kalokohan yung sinasabi niya na nag-apply si Pangulong Duterte ng asylum sa China, tinanggihan daw ng China. Fake news. Si Arturo Las Cañas, dati na po itong lumabas no sa nung 2017 ito po siya ay nagpa-press con, okay? Nag-meet kami niyan 2016 nung December kasi yun na nga nalaman ko na isa ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging fake witness kay former President Rodrigo Duterte, no, sa ICC. So, ito siya, si Arturo Las Cañas, way back nung sa time na nagkaroon ng hearing with Motabato, bumaliktad lang po ito eh. At ang reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan nung parang loto na hinihiling niya at that time na presidente si PRRD. So, itong tao na ito, no, na na-meet ko at sinabi niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masama yung loob niya dahil at that time may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. You have the evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema, I can rot in prison for my country. I am not a Filipino for nothing. Baski ganito lang kami kapobre, do not f*** with our dignity. Bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Kasi ito rin, what's the word that they can... Hague. Malayo masyado yung Hague. Kaya doon ka nga dalahin eh. Hindi nga papayag ang Supreme Court dyan. Kaya nga. May mga abogado. They're actually breaking you to the Hague. Yun ang sinabi ni General Torre. That is kidnapping. That is Kidnapping. kidnapping. Ang kaso dito, sir, wagan mo sila. Ano ba to? May bariyan kasi. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan, sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, nandito naman tayo sa government facility. Yes. So, escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir.
Okay lang mga aparado. Ang akin lang, I might not have the chance anymore to lecture on you na the serious implications nito. We have withdrawn and then you would allow it to be brought to a body of which we are no longer a member. Isa yan. Kaya sabihin mo din sa sabi ni Mayor, kindly ponder on this development. Alam mo man, nabasa mo man siguro, withdraw na tayo. So, bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Inamin ni DILG Secretary John Vic Remula na ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay isang group effort na pinangunahan ni na Pangulong Bongbong Marcos, National Security Advisor Secretary Eduardo Año, Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at siya mismo. Inaresto si Duterte ng CIDG Major General Nicolas Torre pagdating mula Hong Kong at dinala sa Villamor Air Base. Doon, hindi siya pinayagang makita ng anak niyang si VP Inday Sara at agad isinakay sa eroplano papuntang The Hague, Netherlands. Bagamat dati itumanggi si PBBM na makipagtulungan sa ICC, kalaunan ay mismong gobyerno pa ang nagmadali sa pagpapadala kay Duterte sa Netherlands.